Hi everyone! So, it's almost 2 weeks since nirelease yung Damn by SB19 and yes, hindi tayo muna makapaglabas ng reaction video kasi busy tayo nun sa pag-stream. Yes, syempre kailangan makakontribute tayo, di ba? Dun sa mga goals natin, mga 18. And ayun, tapos after na busy na rin. So, ngayon pa lang ulit ako gagawa. Actually, ni-record ko talaga yung original reaction ko nung nirelease siya. So, pinanood namin sa malaking TV with my mother. Tapos, inulit namin with my sister. And syempre, inulit-ulit ko pa sa ibang gadgets naman. And sa Spotify, sa iTunes. Yes. Mukha na ba akong 18 talaga? So, ayun guys. And ngayon, parang gusto ko lang ulitin kasi gusto ko lang parang mas himayin. Matagal ko na 'to gustong gawin, kaya lang hindi ko lang siya nabigyan ng time. So, parang ngayon pa lang. And then, ang dami ko nang narinig na interviews ng SB19. And nakakatuwa lang yung, syempre dun sa interviews, malalaman mo na rin yung meaning ng mga nakita natin, di ba, sa music video. Pero still, gusto ko pa lang din gusto ko lang din panoorin ulit. Bakit? Pwede naman, di ba? So, ayun. Hindi ko na nga patatagalin. Dami ko sinasabi. So, eto na. Ano bang pakiramdam? Dati lang, payapa, malaya at puno ng pagmamahal ang lahat. Naglaho ng dahil sa makamundong kasakiman. Paano po ba iingatan ng kaibigan kung ang kapaligiran na ang kalaban? Ito talaga, tong first part na to, it reminds me yung Bible story, di ba, ng ng creation. Parang yung at the start, ang ganda-ganda ng create ni God, tapos dumating yung sin, and parang ganun tapos meron pa kasi siyang, di ba, symbolic na tree dito. So, yun lang, naalala ko lang. Paano ba hihigitan pa ang ulo ng kabutihan? At paano ba wawakasan ng isang bagay na hindi naman nagawang simulan? Ano bang pakiramdam? Yun, yung parang paano mo yung pakiramdam nung hindi mo naman sinimulan. Di ba in-explain nga ni Pablo yun na yun yung tanong nila sa team nila palagi na paano mo higitan yung sagad na. Parang paano mo malalaman yung feeling kung hindi mo itatry. Which is, galing talaga. Gusto ko rin to. Parang Lord of the Rings yung feeling ko. Hindi kasi ako masyadong Harry Potter or hindi ako nanonood ng Game of Thrones. Ito talagang part ni Josh. Parang ang naalala ko talaga dito, Gento. So parang for me, it also represents yung fame nila ngayon, yung mga na-experience nila ngayon na siguro fame, hindi lang fame. Siyempre wealth din, di ba? Kasi as they become famous, siyempre kasama na niya yung mayaman na rin sila, di ba? Pero alam naman natin, they're investing talaga doon sa ginagawa nila. Kaya doon, malaking portion din yun, yung napupunta yung money nila doon. Na maikinakulap ako kikiligin. Kung totoo positibo ay bakalang kapraning. Kasi pag realidad na ang harang agad nagising. Anong bagay ang Natawa ako, nakita ko yung behind the scenes na photos nito, yung maiksila talaga yung hagdan. Syempre naka-green screen naman talaga, di ba? Wala lang, naalala ko lang. So walang hanggang-hanggan, di ba sagada? Tamang kasabusan, ang lahat na isinimula dito. Sa hindi ko lahat tinipon, kahit hindi ka nagtatagika. Dahil nag-isa, pagkak ko lang tumala sa nag-aabang. You know, parang yung walang hanggang hagdan, parang it represents yung never-ending din nila na pag-chase nila or journey nila. So, dun sa talent nila na what more can they give. Parang every time nga, di ba, na they do something, they give their best. Parang, it's the best comeback ever. Pero, after nito, syempre, meron na namang comeback. And,
hihigitan na naman nila yon. So, parang ganon, parang paakyat ng paakyat. Kaya walang hagdan-hagdan eh. Yun lang yung ano ko na insight ko. And sabi nila parang laging nakadikit yung, ano ba yun, kamalasan. Parang, lagi naman ganon, di ba? Parang in every victory, may ups and downs dyan eh. And, na-overcome naman nila palagi. Ito naman kay Stel, yung feeling ko dito, yung, kasi di ba madalas sinasabi din nila, yung kalaban nila, yung sarili nila. Yung, especially si Stel, kay Stel ko madalas marinig yun, na yung kalaban niya, yung sarili niya. So yun, parang siguro ganun sila minsan, yung nagtatalo. Ito parang ano eh, parang sabi ni Stel, di ba, evil Stel and good Stel. Siguro ganun, meron naman tayo mga ganung sides talaga. Gusto ko rin yan, yung kay Justin. Yung fruit of dreams, di ba? Yung nag-dream sila and then they turned it into reality. My gosh. Gusto ko rin yung line na yun, yung hindi ko ugaling tumakbo, dito lang ako. Diba? Never ending desire. Pero yun eh, parang sa akin, inspiration yun na minsan kasi tinatamad na ako eh. Wag na lang. Pero maganda yung ano, yung sinasabi ng song na hindi ka tatakbo, especially if you have this never ending desire. You go after your dreams. Oh my gosh. Ito, astig na astig. Kasi pareho kong bias yan. Si Ken and Pablo. Sobrang naastigan ako doon sa look nila, doon sa forma nila, yung facial expression. Yun lang. Sobrang warrior. Sobrang warrior silang dalawa dito. Great the best. Pessimist and y'all cannot contest. Grace is don't examine, not the famous. But this never ends. Gusto ko din yan. Di ba in-explain to ni Pablo dun sa interview niya with Philippine Star ba yun? Basta sa isang interview, yung tinanong sila ano yung favorite line nila. Ito yung kay Pablo, di ba? Tapos the way he explains it, sobrang galing lang niya. Di ba? Yung pagkasabi niya na ano, parang yung being too optimistic can be dangerous too. Pero yung parang if you're if you focus on the things that will kill you, it will parang force you to think of ways not to die. Huh? Iba ka. Pero that's so true. Gusto ko din to, yung paano hawakan ng pangarap kung maduduwag ka lang sa pahamak. Parang in every time you chase for your dreams, parang dapat talaga matapang ka eh, no? As in, dapat talaga ready ka and brave ka. Yes, kailangan mo maniwala. Gustong-gusto ko tong dance break nila. Ganda, ang ganda pakinggan. Ito rin, yung parang,
yung si Ken, 'di ba? Parang siya yung nag-save kay Stell. Pero parang sa akin yung mga sumunod na mga nangyari, parang it's a teamwork. So like si Ken siya yung nag-release kay Stell from the mirror, from being imprisoned doon sa mirror. Tapos si Josh din, 'di ba? Parang nakaano siya doon sa golden na kamay niya. Yun ba yun? And then nabuo na sila as a group. And then bumalik sila doon sa tree. Tas ito, parang for me it symbolizes yung old self nila. Kailangan ma-break para they can begin something new. And then yung parang symbolic yun yung release ng mga tao from the prisoners. Parang feeling ko sila, they're released from kung nasan sila ngayon. Kailangan nila to be released from that para they can start and begin something new na naman, something different. Parang ganun. Tapos yung mga fruit, parang it symbolizes yung fruit of their hard work. Na ayun na, parang nahuhulog na yung fruits. Ito yung girl dun sa teaser. Tapos bigla natapos. Grabe yun. Tapos, di ba sabi nga ni Justin, yung teaser nila, it's actually the ending dito sa music video na to. Ang galing lang din nun. Parang sa ending kasi nakita mo na they're still in the same outfit di ba? Pero, umalis na sila. Parang they're walking away from the tree. Kasi nga, they're going to start a new journey na naman. Tapos, yung girl naman, di ba, nakita natin, pinulot niya yung apple. So, parang, siguro yung fruit of their hard work, maybe yung next generation nila, or sabi nila, yung girl group, naman, magbe-benefit from the fruit. So, pwedeng totoo, Hindi lang siguro yung girl group nila, but the next generations ng P-pop, di ba? Sobrang, wow. Sobrang ganda lang nito. As in, naalala ko dito sa music video na to, nung napanood ko yung teaser ng Pagsibol. Diba? Ikalawang Yugto, yata yung title nun. Hindi ko maalala kung yun nga ba yung title. Basta naalala ko kasi, doon ako nag-start maging fan kasi nung nakita ko yung teaser na yun, gandang-ganda ako. Talagang parang, for me parang pang-international yung quality. Sa sobrang nagandahan ako, inaraw-araw ko talaga yung panoorin for several days. Hindi lang 1 week, pero ilang days talaga. Hanggang sa naging curious ako and inabangan ko nga yung release ng What. At habang inaabangan ko yun, bumili ako ng merch. My gosh, di ba yung kay China Mamawal ba yun? Yung designer. Bumili ako ng hoodie, ng face mask, ng bucket hat. Ganon. Tapos natanong ko yung sarili ko, fan na ba ako? And look at me now. So, yun lang. Sobrang ganda ng mga nire-release nila. And talagang, dahil gusto nilang gumawa ng something maganda, talagang ini-invest talaga nila lahat. I'm sure, laki na nagastos nila dito. And, yan, ilang days na lang, 18, ticket selling na. And, alam ko maraming ayaw nung online. Pero ako personally, medyo natuwa ako na yung first day of ticket selling is online. Kasi hirap na akong pumila at my age. My gosh. Pero although nagplano na kami ng friend ko na pipila kami overnight.
Pero, ayun. So, hopefully, makakuha ka naman ng magandang seats sa pag-purchase online. And, ayun, God bless sa atin mga 18. And, ayun, kung wala kayong good internet, maghanap na kayo. Siguro sa computer shop or sa kaibigan nyo. Ganyan. So, yun lang. Hindi ko alam kung nasabi ko lahat ng insights na naisip ko. Kasi everyday parang may bago. Every time papakinggan ko at papanoorin ko yung music video. Pero, yun lang. My gosh, ang tagal ko nang nagsasalita. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this reaction video. Please leave a comment. Yes. I-leave nyo rin yung mga ideas na naisip nyo, di ba? And, yes. Hope to see you all at the Philippine Arena on May 31. Grabe, nakaka-excite. So, yun lang. God bless everyone. Stay safe.